Sa aking pong pag-aaral, nakita ko talaga ang dami pong paniniwala na hindi galing talaga sa Biblia. And then tinrace ko po, alam po ninyo, yung ating panahon, this is the best time na yung mga mananampalataya ay aralin yung pinapaniwalaan. Kaya ang tanong natin, ano ba talaga yung pinapaniwalaan mo? Meron ba talaga pinapaniwalaan? Yan. And then, kung meron ka man pinapaniwalaan, dapat saliksikin mo, aralin mo uli, baka naman hindi totoo. Baka yan ay kwento-kwento lang na walang katotohanan. Pag sinabing katotohanan po, tunay na mga pangyayari yan. So sa umaga po ito, pag-aralan po natin ang sinabi ni Pablo, Apostle Pablo, 1 Corinthians 15:20 hanggang 26. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that is slept. Naniniwala ba kayo dyan na si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay at sa sinasabing pangunahing bunga ng mga natutulog o mga namatay? Now, pansinin po ninyo. Diyan po sa unang verse na yan ay hindi ko maiwasang bigyan po ng pansin yun. Now is Christ risen from the dead. Majority po kasi ng aking nakagisnan, sa alam naman natin ating relihiyon na nakagisnan, then nalipat-lipat ka rin sa ibang relihiyon, majority po ang pinag-uusapang pagkabuhay na maguli ay yung magre-resurrect sa libingan. Yun pa rin ba yung ating pinapaniwalaan? Na dadating ang panahon, yun daw mga patay sa sementeryo, babangon daw. Yan po ay general belief ng marami. Pero as I continue to study po, parang yun ay hindi naman galing po sa Biblia rin. Bakit? Pansinin nyo. Ang sabi po ng talatang 20, si Kristo raw ay nabuhay na maguli mula sa mga patay at siyang naging first fruits of them that slept. Ang tanong, anong klaseng pagkabuhay na maguli ang tinutukoy dyan? Ang pagkabuhay na maguli ba niyang tinutukoy ay physical? Kung physical po yan, parang hindi po tutumpak sapagkat hindi naman si Kristo yung unang nabuhay na maguli sa physical eh. Di ba merong mga tao sa Old Testament na patay pero nabuhay na maguli? Meron din sa New Testament na binuhay na maguli yung damsel, si Lazarus, bago yung Panginoon. Isa pa po, sige, tingnan mo natin Colossians 1:18. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid na talagang yung majority belief po ng religion ay talagang hindi po ayon sa turo ng Biblia. Ang sabi po ng 18, and He is the head of the body. Sino yung head of the body? Si Kristo. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Ibig sabihin, siya daw yung nauna na nabuhay na maguli mula sa mga patay. Anong klaseng pagkabuhay na maguli? Physical ba o spiritual? Pag physical po, may problema yung verse. Dahil bago pa nabuhay na maguli ang Kristo, marami nang nag-resurrect. So, sinusundan po natin ang turo ng mga talata ng Biblia at atin pong pinagsisikapang hanapin po yung consistency na nasa Bible. Kasi ang Bible po, wala siyang contradiction. Ang sabi po uli ng 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Sa Tagalog, datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Verse 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Yan na naman po yung 21. Sa Tagalog po, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Alam po niyo, pag binabasa po ang Biblia, ina-analyze. Kadalasan, pag binasa natin at meron nakatanim na turo na sa isip natin, hindi natin maintindihan. Alisin mo muna yung laman ng isipan mo at basahin mo yung talata at yun ang unawain at i-analyze. Ang sabi po ng 21, yung tao na tinutukoy ay si Adan po. Sa 22 po, tinutukoy doon na tao ay si Adam. Sabi sa 22, for us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Yung death at saka resurrection. Ang tanong natin dyan, si Adan ba ang unang taong namatay sa physical? Yung unang physical death ba ay nagmula sa pagtaliwas ni Adan sa utos ng Diyos? Di ba po sabi sa Genesis 2:17, tinan natin, di ba maraming naghihintay pa ng pupunta sa langit?
Yung iba naghihintay pa nung pagkabuhay na maguli mula sa libingan, di ba? Ngayon, papakita ko mamaya mga kapatid, nasa langit ka na. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, at sinabi ng Biblia, nabuhay na maguli ka na, na-resurrect ka na. Hindi ka na dapat naghihintay sapagkat ikaw ay nabuhay na maguli na. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Ito po'y sinabi ng Diyos kay Adan, sa mga puno ng karunungan, ng sabi niya, sa araw na kinain mo, ikaw ay tiyak na mamamatay. Tanong, kinain ba ni Adan? Namatay ba siya sa araw na yon? Physically, hindi. Spiritually, correct. Kasi nabuhay pa siya almost 800 to 900 years eh. So, hindi mo pwedeng sabihin physical death yun. Ano ibig sabihin? Yun pong kamatayan, hindi nagmula sa pagtaliwas ni Adan sa utos ng Diyos. Sapagkat kung pag-aaralan mo yung creation, di ba, bago nilalang si Adan, anong nilalang ng Diyos? Mga puno, mga hayop, di ba? Paano bang dumadami yung puno? Di ba sinabi rin ng Panginoon, except yung seed malaglag sa lupa at mamatay, mabulok, hindi siya dadami. So, paano dadami mga halaman do sa Garden of Eden kung hindi nagmo-multiply? So, meron na element ng death. Yung mga created na mga hayop, di ba meron mga classification, tinatawag na sa science yung herbivore. Pag sinabing herbivore na hayop, ano lang kinakain niya? Halaman. Pag carnivorous, karne, anong kaibahan nila? Ano ang distinction nila sa pagkain? Di ba yung ngipin nila? Pag yung hayop, ang kinakain lang ay mga damo, mga halaman, yung ngipin niya, mga molars, di ba? Pero yung mga carnivorous, ngipin nila pangil, incisors. Bago ba nila lang si Adan, yung ngipin nila pareho rin ba ngayon? Yes. Kasi pag sinabing hindi pareho, nagkaroon ng evolution after nung kay Adam. Ibig sabihin, bago pa sinasabing namatay si Adan, may mga namamatay na nung time na yon. Yung, let's say, yung lion, yung tiger, anong kinakain nila? Di ba papatay ng hayop, kakainin? Ang sabi sa Psalms, pinagpapasalamat yung pagkain niya sa karne. So, ibig sabihin po, pag pinag-aralan mo talaga yon, yung creation ng Diyos, hindi papasa yung unawa na ang kamatayan doon sa pagkakasali ni Adan ay physical. Mababaw na unawa yon. Bakit po? Tingnan nyo. Hindi ba pinahayag ni Pablo na ating natutunan yung knowledge of good and evil, hindi naman literal na puno yun. Ang Old Testament po, yung lengguwahe kasi ng Biblia, pag nabasa po natin yan, para kang bumabasa ng poem. Yung poem, yung tula, mga poetry. Gumagamit sila ng mga symbols, mga words na symbols lang. Just like sa Old Testament, ganun din po ang ginagamit. Yung tree, ginagamit yun, isang larawan po para sa tao. Yung knowledge, ang pag sinabing knowledge, ang apektado yung isip, hindi naman yung sikmura. Saka nakakita ng kakainin mo yung bunga, magkakaroon ka ng ibang, di ba, mamamatay ka. Yung knowledge of what? Good and evil. Ano yung good? Yung good po yung law. The law is good, sabi niya. Yan ang evil. Yung evil yung sin. Sin is evil. Pag kinonect po natin yung kay Pablo, tinan yung Romans 7:9. For I was alive without the law once. But when the commandment came, sin revived, and I died. Anong klaseng kamatayan yan? Hindi naman physical yan. Spiritual na kalagayan ng tinutukoy. Kasi buhay siya, nagsasalita siya, pero namatay na siya, ang sabi niya. So, therefore, pag pinuntahan natin kay Adan, spiritual death ang pinag-uusapan. So, anong ibig sabihin? Common sense. Kung ano yung namatay, yun ang bubuhayin na maguli. Ano ba yung namatay kay Adan? Spiritual. So, ang resurrection na yan, spiritual din. Maliwanag po yan sa Biblia, mga kapatid. Kasi, pag nabasa po ang Biblia, supposed to be, dapat binabasa po natin, mga kapatid, sapagkat dito natin maunawaan po, ang tunay pong nagkaroon ng buhay na maguli, nagkakaroon ng pagkauhaw sa mga bagay na ito. Balikan po natin yung unang Korinto, but every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. 24 po. Ang sabi dyan, yun daw, pagdating ng pagkabuhay na maguli, ay naroon na yung the end. Kasi ang subject po ng binabasa natin ay resurrection. Alam nyo, pag naintindihan po natin ito, yung mga tao po
before the coming of Christ, pag may namamatay, talaga namang napakalungkot. Why? Kasi wala pa yung pinag-uusapang pagkabuhay na maguli. Pero ngayon po, with the revelation po ni Apostle Paul, sa mga mananampalataya, yun pong physical death, alam natin, pansamantalang paghihiwalay yan sa laman. Pero in the spiritual sense, hindi naman nahiwalay sa atin yung mahal natin sa buhay, kasama rin natin, sapagkat pareho tayong nasa espiritu. Malungkot siyempre, hindi mo na makikita araw-araw kasama mo. Pero sa usapang espiritual, hindi kayo naghiwalay kasi pareho kayong na kay Kristo. It's a matter of time lang na kung sinong naunang umalis sa katawan na ito, yun po ang pinag-uusapan doon. Pero yung ating hope and joy, hindi tayo napawalay sa mahal sa buhay natin sapagkat kasama natin siya kay Kristo. Ang sabi po ng 24, tiniyo, then cometh the end. Yun pong iso ng pagkabuhay na maguli, kaakibat po yung katapusan, the end ang sabi niya, pertaining sa mga Hudyo. Bakit? Kasi po, yung Israel po, naghihintay sila ng resurrection. Remember po, nang ang Panginoon, kaibigan si Lazarus, di ba namatay si Lazarus, halos parang sinisisi pa ni Martha yung Panginoon, ba't hindi dumating agad? Pero sabi ng Panginoon, meron akong naisip paunawa sa inyo. Basahin po natin yung John 11:24. Ang sabi ni Martha, Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Ang mga Hudyo po, nung panahon na yan, naniniwala sila na may pagkabuhay na maguli. Kaya lang, ang isip po nila ay karnal. Ang isip nila po ay physical resurrection. Kaya, sumagot ang Panginoon po sa 25. Ano sabi ng 25? Jesus said unto her, I am the resurrection. Wow. So, ibig sabihin, nandun na sila sa last day. Nasa huling araw na sila. Sapagat hindi naman sinabi ng Panginoon na mali ka. Sabi niya kay Martha, hindi naman. Ang sabi ni Martha, dadating ang pagkabuhay na maguli sa mga huling araw. Ang sagot ng Panginoon, ako ang pagkabuhay na maguli. And notice, I am the resurrection and the life. He that, anong requirement para magkaroon ng pagkabuhay na maguli? He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Again po, pag nagbabasa tayo ng talata ng Biblia, kami sa ginagamit natin yung common sense. Ang kausap dito, yun daw patay na maniniwala, mabubuhay na maguli. Tanong, anong klaseng patay yan? Physical or spiritual? Nakakita ka na ba ng patay na nakausap mo? Makikinig pa ba yung patay? Sa Biblia po, sa Ecclesiastes, ang sabi, yung patay wala nang alam, wala nang naalala, wala nang emotion, lalong walang makakarinig. So, ang tinutukoy dyan, mga patay na sa spiritual. Tingnan yung 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Kung sino man daw yung nagkaroon ng buhay na walang hanggan, na naniwala sa Panginoon, hindi na mamamatay. May naniwala ba sa Panginoon nung first century? May nakita ba mamatay yung buhay sa kanila? So, hindi physical life ang pinag-uusapan dyan. Spiritual life. Isa pa pong nagbibigay kalituhan sa mga nagtuturo. Ito pa, John 5:28. Tinan niyo po. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear His voice. Pag binasa mong literal yan, mag-isip ka ng konti. Yung mga nasa libingan na literal na libingan, pwede pang makarinig ng tinig. Hindi ba, di ba? So, literal bang grave ang pinag-uusapan dyan? Sa 29, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of the life, and they that have done evil unto the resurrection of the damnation. Tingnan yung 29. At magsisilabas mula daw sa libingan, sino? Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli. Ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Literal natin ito daw yung libingan. Ang sabi, magsisilabas. So kung yung namatay na yan, lalabas daw. So na-resurrect na. Yung nasa libingan. Ligtas na ba ito? Hindi pa. Papunta pa sa saan? Sabi, magsisilabas ang nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Wala pa siyang eternal life. Sabi doon, and shall come forth, and they that have done good unto the resurrection of, patungo pa lang doon sa pagtanggap ng buhay.
O yung isa, and they that have done evil, ang mga nagsigawa ng masama, meron na bang katapusan yung kanyang resurrection? Ang sabi, patungo pa siya saan? Sa paghatol, judgment. Pero, pareho nang lumabas sa libingan. Tama ba? And shall come forth. Pareho nang lumabas sa libingan. Ang tanong, literal ba yan? Literal bang libingan? Para po maunawa natin. Kaya sinasabi ko, yung pag-aaral po ng Biblia, napakaganda kasi pwede kang bumalik sa historical event. Sa mga estudyante dyan, yung pinapaniwalaan mo dapat, meron siyang historical facts. Ano ibig sabihin? Maniniwala ka na rin lang, tiyakin mo, yung pinaniwalaan mo totoo. Una, totoo ba si Jesus Christ? Ano ang katibayan mo? Kasi sabi na iba, kwento lang yan. Hindi naman totoo yan. Wala naman Jesus Christ talaga. Isa lang propeta yan. Yun po'y statement ng kulang sa pagre-research. Ngayon po, madali na i-research yan eh. Sa mga historical documents po, nung panahon ng Panginoon Kristo around 1st AD, ay napakarami pong katibayan. Yung pag hanapin nyo sa Google yung kay Josephus, kay Tacitus, kay Eusebius, kay Tertullian, kay Pliny the Younger. Yung mga pangalan po na makita nyo during the time, contemporary ng Panginoon na meron sila information na sinulat tungkol kay Hesus Kristo. At karamihan po sa mga binanggit ko, mga hindi mananampalataya yon, mga Hudyo, mga Romano, kaya lang mga historian. So ako po yung nakatitiyak. Plus, yung resurrection ni Kristo, again, historical facts po yun. Yun po ay katotohanang nangyari talaga, may Kristong nabuhay na maguli. Kung ganoon po katibay yung nakita mong ebidensya, ay talaga namang pag-aaralan mo yung laman ng Biblia, di po ba? Kasi totoo siya, facts eh. Kasi pagka ang problema, pag hindi mo binigyan ng pansin ng Biblia at hindi mo pinaniwalaan, wala ka sa plano ng Diyos. Marami, di ba? Itong lindol lang, yung mga nalindol, Panginoon, di ba? Talagang muuga, di ba? Sa loob-loob ko, mas maganda, total yung Panginoon, din lang iniisip mo liligtas sa'yo. Pag walang sakuna at tahimik ang lahat, doon mo siya kilalanin at saliksikin mo kilalanin kung sino yung Panginoon. Habang sabi nga, malakas pa, maliwanag yung mata, maliwanag yung di ba? Hindi yung kailan umuuga yung lupa at saka pang tumatawag. Di ba? Dapat po ngayon, tiyakin mo, pwede ka bang iligtas talaga niyan? Ano ba yung kapangyarihan ng Panginoon na tinatawag mo? Mas maganda pong maging maliwanag yun habang buhay ka, di ba ba? So therefore, itong ating pinag-uusapan, yung background po ng kausap ng Panginoon ay inaral po natin yan na ang Israel po, mula nung sila'y nakarating sa Kanaan, ano nangyari? Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, pumasok yung mga penalties, nawala sila sa Promised Land. In short, naging captive sila sa Babylon. Nawala talaga yung nation, yung 10 tribes. Inalis sa Samaria, yung 2 tribo napunta sa Babylon, yan naman naging captive. Totally, ang nation Israel, nawala sila. Ngayon, ang background po nito, ang pag-asa ang hinihintay nila ay mabuhay na maguli yung mga patay nila. Kaya yun ang kanilang hope of Israel. Eto, dumating yung Panginoon. Dahil dyan, pansinin po nyo, may 2 uri ng sinasabing nilabas mula sa mga libingan. Kaya lang, wala pa siyang buhay at wala pang judgment. Nandito pa lang sila sa kumbaga, probation period. Pero sila sinasabing nilabas na mula sa libingan. Ito po yung background niyan. Sa Ezekiel po, tingnan natin Ezekiel 37 verse 1. Ang Ezekiel po na isulat nung panahon na sila'y captive na sa Babylon. Ibig sabihin, wala na yung nation. Mga sila, captive sila eh. Wala na yung buong bansa, yung 10 tribes nag-scattered na. Yung Judah at Benjamin na lang ang natitira. So Ezekiel po, nagkaroon siya ng vision. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. Ano nakita niya? Valley which was what? Full of bones. Right? Sa 2. At pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito, mga totoong marami sa luwan na libis at narito mga totoong tuyo. Ano yung tuyo? Dry bones. Ang nakita mga kalansay ang nakita. Then sa verse 3, at kanyang sinabi sa akin, anak ng tao,
maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ba nakakaalam? Ang sabi ng Panginoon, tinanong siya, pwede bang mabuhay na maguli ang mga butong ito? Ikaw nakakaalam. Sa 4, muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Again, mga tuyong buto, sinasabi, makinig kayo! Mga kalansay, common sense, makakarinig ba yung mga buto? Kung literal na buto yun? Hindi Pero sa mga friends natin na nag-interpret, sabi nila, literal yan. What? Sa 5, Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter in you, and ye shall live. Sabi niya sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito aking papasukin ng hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. So mga buto, wala pang buhay, pero kinakausap, magkakabuhay pag hiningahan daw ng Diyos. Verse 6, At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Right? Verse 7, Sa gayo'y nanghula ako ng gaya ng iniutos sa akin at habang ako'y nanguhula, may naghinugong at narito isang lindol. Ayun, lindol. Ang mga buto ay nangagkalapit-lapit buto sa kanyang buto. Verse 8, At ako'y tumingin at narito mga litid sa mga yaon at laman na ilumitaw sa mga yaon ng balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa kanila. Nabuo na sila, pero wala pang hininga, patay pa. Verse 9, Then said unto me, parang ganito, ibinangon na sila, pero wala pang buhay. Yung mabuti, sabi niya, yung masama, wala pang judgment. Nandito, binangon pa lang sila. Nang magkagay, sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka anak ng tao at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, manggaling ka sa 4 na hangin o hinga at umihip ka sa mga patay na ito upang sila'y mga buhay. Ano yung 4? 4 winds. Ano yung 4 winds? Matandaan niyo sa Matthew, yung gathering ng Israel from the 4 corners of the earth. Ang sabi niya, yung 4 winds, yung 4 na sulok ng mundo upang tipunin yung bansang Israel. Dito po galing yon. Ano pang sabi sa Jess? So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet an exceeding great army. Sa Tagalog, sa gayoy nanghula ako ng gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila'y nangabuhay, at nagsitayo ng kanilang mga paa, isang totoong malaking pulutong. Tanong, literal ba literal ba yan na physical na buto na tatayo? Hindi. Anong katibayan? Yung 11. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our farts. Tagalog, na magkagayo sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. On binigyan liwanag. Literal bang mga Israelita yung buto? Hindi. Simbolo, nilalarawan yung Israel bilang isang patay na nasyon, a dead nation. Patay saan? Sa spiritual na kalagayan. Before we continue po, i-define muna natin yung death dyan. Tandaan natin, God is light. Tama po ba? Ang Diyos ay liwanag. At ang sabi, ang liwanag, the light always associated sa life. Tingnan niyo po, John 1:4. In Him was life, and the life was the light of men. Yung buhay, ang liwanag ng tao. So yung light associated sa life. Ganon din ang darkness. Ang darkness associated sa death. Alright? Ngayon, kung ikaw ay nasa Diyos, meron kang Kung ikaw ay nasa Diyos, meron kang liwanag at buhay. Tama? Pag wala ka sa Diyos, nasaan ka? Nandito ka sa darkness at sa death. Pag sinabing patay siya sa kalagayang spiritual, ibig sabihin, buhay ka sa physical, pero kung wala ka ugnayan sa Diyos, patay ka. Kasi nasa kadiliman ka, ang buhay nasa Diyos. Kung wala ka sa Diyos, patay ka. Tingnan niyo po, Ephesians 4:18. Yan po yung pinaunawaan ni Pablo sa Efeso 4:18.
Having the understanding what? Dark. Nandun yung kadiliman. Bakit? Being alienated from the life of God. Pag sinabing alienated sa Tagalog, walang ugnayan. Yung nasa kaisipang nasa kadiliman, dahil madilim ang kanyang isipan, dahil siya hiwalay sa buhay ng Diyos. Di ba nandun yung darkness at saka yung death? Pag hiwalay ka sa buhay ng Diyos, meron ka bang buhay spiritual? Ang Diyos ay espiritu. So kung hiwalay ka sa Diyos, maaring buhay ka sa physical, pero sa spiritual, patay ka. Kasi wala kang ugnayan sa Diyos. Tama po ba? Yun po ang unawa na ibinibigyan ng Biblia patungkol sa uri ng kamatayang pinag-uusapan mula pa kay Adan hanggang dumating ang Kristo. Spiritual life ang pinag-uusapan or spiritual death ang pinag-uusapan. So therefore, pag yun ay hindi na unawaan ng nagtuturo at ng tinuturuan, siyempre, ay maliligaw na at hindi ma-appreciate po yung ginawa ng Kristo. To give more insight po dyan, ano bang kalagayan ng Israel sa Diyos? Isaiah 59 verse 1 po, tinan nyo. Sabi diyan, "Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear." Verse 2, "But your iniquities have what? Separated between you and your God." Itong Israel, dati, kasama siya ng Diyos, kaya meron nga silang covenant, diba? Yung covenant na parang binigyan sila ng tibabal, dinamitan sila yung garment. Ang problema, ito, tumalikod sa Diyos. Naghanap na ibang Diyos-Diyosan, idolatry. Ano nangyari? O di na-cut off, dinivorce. Kaya merong divorce. Dinivorce ng Diyos. Ano nangyari sa Israel? Nung sila ay tumalikod, sila ay humiwalay sa Diyos. Yun po ibig sabihin yung death po, ibig sabihin is separation. Separation from God. Nahiwalay na sila sa Diyos. So saan sila napunta? Nandito sila sa darkness. So anong kalagayan nila ngayon? Dahil wala sila sa Diyos. Buhay o patay? Patay. Kasi ang nabuhay, ang buhay, nandito lang sa Diyos. Kung wala kang connection sa Diyos, physical, buhay ka, pero sa spiritual, patay ka. You are dead. Ganun po yung unawa na pinapakita sa bansang Israel sa panahon na kausap ng Panginoon yung mga Hudyo. Buhay sila, physical, pero tinawag silang mga libingan. Tingnan nyo. So, ang sabi ni Isaiah, napahiwalay na sila sa Diyos. So, in that case, ano ba ang kalagayan ng Israel sa panahon na yon? Tingnan niyo po yung Hosea 6:1. Ang Hosea po isinulat din dito sa panahon ng Israel po nahati na at papunta na roon sa judgment nila. Ano sabi ng 1? "Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us, he hath smitten and he will bind us up." Sa Tagalog po, magsiparito kayo at kayo manumbalik sa Panginoon. Sapagat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo, siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Verse 2. Ang kausap po dito yung Israel. Hindi tayo Israel. Verse 2. "After 2 days will he revive us. In the 3rd day, he will raise us up and we shall live in his sight." Sa Tagalog po, babasahin ko. "Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo yung mga bubuhay sa harap niya." Again, tanong, anong klaseng pagkabuhay na muli sa harap ng Diyos? Physical ba? Nagsasalita sila Buhay sila physical So, ang pinag-uusapan po dyan, yung kamatayan dahil sila'y humiwalay sa Diyos sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang tingin ng Diyos sa kanila at katotohanan, dahil wala sila sa Diyos, sila nasa kadiliman at kamatayan. Pero kamatayang spiritual. Kasi wala silang ugnay sa Diyos. Tama po ba tayo ng analysis? Kaya sinabing sila'y mabubuhay na maguli sa verse 5. "Therefore have I hewed them by the prophets, I have slain them by the words of my mouth, and thy judgment are as the light that goeth forth." Sa Tagalog, "Kaya't aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta." Literal bang pinutol-putol? Trabaho ng propeta ba'y pumutol-putol ng tao? Sino may trabaho nun? Mga sundalo.
Ang propeta, anong ginagawa ng propeta? Nagpapahayag ng salita ng Diyos, di po ba? So hindi literal na pinutol-putol nila. O pinaliwanag pa sumunod na salita. Sabi doon, aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig. O paano papatay yung tao sa salita? Physical bang kamatayan na tinutukoy doon? Spiritual. Kasi yung salita ay para sa espiritu. Dahil sila hinatulan ng Diyos, pinatay sila ng salita ng Panginoon. Anong klaseng kamatayan? Anong klaseng pagpatay? Spiritual, sapagkat sila napawalay sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. They were separated from darkness. Therefore, sila ay nasa kamatayan at nangangailangan ng buhay. Isa pa po, Hosea 13, chapter 13, verse 1. When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel. But when he offended in Baal, he died. Okay, ito daw Israel, dahil sumamba kay Baal, ano siya? Namatay siya. Verse 2. And now they sin more and more and have made the molten image of their silver. Teka muna, akala ko namatay. Ba't nagkakasala pa? Ba't may ginagawa pa? Ba't gumagalaw pa? So hindi physical death yun. Yes, kasi sila patuloy na nagkakasala, gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, humiwalay sila sa Diyos. So sila'y patay. Alam nyo, ito po ang tinuturo sa New Testament ni Apostle Paul. Anong katibayan? Tingnan niyo po, 1 Corinthians 15. Sa 1 Corinthians 15 po, pag inaral niyo po ang Biblia, ang buong chapter po na unang Korinto, ang kanyang pinapahayag po dyan ay ang pagkabuhay na maguli. Kaya ang question kung anong pagkabuhay na maguli, physical ba o resurrection? Ang physical ba o spiritual ang resurrection? Tingnan niyo po maigi. Doon sa 15:4. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Yun pong third day. Saan kinuha ni Pablo yun? Sa ang sitas ng Biblia kinuha ni Pablo upang ipaunawa yung katuparan ng propesya na yan. Doon sa binasa natin kanina. Saan yun? Hosea 6:2. Balikan nyo. After 2 days will he revive us. Ang us po dyan is yung Israel. In the third day, he will raise us up and we shall live in his sight. Dito lang po kinuha ni Pablo yung third day sa Hosea. Nang pinag-uusapan sa Hosea, hindi naman physical death mula sa grave. Hindi pagkabuhay na maguli mula sa sementeryo o sa pansyon. Hindi pagkabuhay na maguli ng individual na tao. Kundi pagkabuhay na maguli ng bansang Israel. Yung Israel of God sa ilalim ng bagong covenant. Anong implication po? Ang implication, di ba sabi, nang dumating na yung Kristo, siya na yung pagkabuhay na maguli. At lahat ng maniniwala sa Kanya ay tatanggap na ng buhay ng pagkabuhay na maguli. Totoo ba yun? Mapapatibayan ba sa Biblia? Opo. Tingnan niyo maigi po. Balik tayo sa 1 Corinthians 15:55. Ang sabi ni Pablo, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Sa Tagalog, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ano ibig sabihin? Parang hinahamon yung kapangyarihan ng kamatayan at libingan kasi nagkaroon ng katagumpayan. Kanino? Nang dumating yung pagkabuhay na maguli na si Kristo. So therefore, wala nang kamatayan at libingan ang tinutukoy ng Biblia. At ang sabi po dyan, kaya napakahalaga pong makita ito, doon po sa 24, tinan yung 24, dyan sa Corinthians. Kaya po yung resurrection, kaugnay talaga nitong the end. Ang sabi sa 24, "Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power." Kailan nangyari yung the end? Verse 26, "The last enemy that shall be destroyed is death." Nangyari na po ba yan? Yes. Kasi hindi mapaniwalaan ng marami nating kaibigan kasi ang isip nila, physical death. Ang tinutukoy po na kamatayan dyan is spiritual death. Kasi ang nagdala ng spiritual and eternal, sino? Si Kristo. Hindi maaring physical death at physical resurrection. Why? Kasi ang bagay po na physical ay temporary lang. Tingnan yung 2 Corinthians 4:18. "While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen." Ang mga mananampalataya po kay Kristo,
ang kanilang eyesight, hindi po limited lang sa physical. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are what? Eternal. Ang mananampalataya, pareho mong dapat nakikita yung physical at saka spiritual. At binibigyan mo na halaga yung spiritual sapagkat magkaiba sila ng value. Ang value ng physical ay ano? Temporal. Pero yung spiritual, the things that are not seen are what? Eternal. Ang binigay po na regalo ng Diyos sa atin ay eternal, hindi temporal. The ultimate gift that the Lord provide us po is eternal life. Making us understand po na yung buhay sa lupa, sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay, weather lang. Sumiiyak siya. Bakit? 19 years old na anak niya, sikat, may pera, marami opportunities, well-connected. Anong ginawa? Sayang yung buhay. Kung ginamit mo sana sa Panginoon yung much better. Diba? Influencer eh. Kung ang ginamit mong influence is the Word of God, the truth of these things, diba? Mayroong mas value. Kaya hindi po lahat pera eh. Diba? That's the wonder of life. You cannot escape po yung spiritual realities eh. Kailangan natin lahat yan. So, at this point, dinidefine natin po yung death ayon sa nababasa nating talata. Ang sabi ni Pablo, ang huling kaaway na kamatay na itinalo na. Sa mga taong ang isip ay physical pa rin at carnal, hindi nila maintindihan. May mga namamatay pa. Ganun yung mga pilosopo eh. Hindi mo naintindihan ang sinabi ni Kristo o hindi ka naniniwala. Pero sabi ng Panginoon, sino man ang naniwala at nabuhay, hindi na siya mamamatay. Dinugtungan niya ng ano, naniniwala ba kayo? Kasi mahirap paniwalaan nyo kung wala ka talagang unawa sa sinabi niya, di ba? Itong sinabi ng Panginoon na grave, ano yung tinutukoy niyang mga libingan? Balikan natin Ezekiel 37:11, tinan nyo. Pinaunawa yung simbolo ng mga buto, mga kalansay. Ano mga kalansay na yan? Na magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo. Ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na, nahiwalay, separated, cut off from where? Cut off from God who is life, who is light. Because they serve other gods. Mas pinili nila yung darkness at yung kamatayan. So ang kalagayan ng Israel sa panahon ng sinusulat ni Ezekiel, sila yung dry bones. At anong sabi? Therefore, prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring into the land of Israel. Again, maraming laman yan. Yung land of Israel, hindi na po yung physical land yan. Sana umabot tayo doon. Verse 13, and ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, brought you up out of your graves. Buhay na ba? Hindi pa. Kailan ang buhay? 14. And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place in your own land. Then shall ye know that I, the Lord, have spoken it and performed it, saith the Lord. Natupad ba yan? Yes. Pagdating ni Kristo, ano sabi ni Kristo? I am the resurrection and the life. He that believeth in me, sabi niya, shall live. Anong klaseng resurrection? Physical? No. Everyone who believe, nakatanggap ng spiritual life, resurrection of life, at tinawag niyang graves ang alin. Yung mga Hudyo, balikan natin, John 5:28 and 29. Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear His voice. Yung lahat na nasa libingan marinig ang aking tinig. Sino nakarinig kay Kristo? Yung kausap niyang mga Hudyo sa panahon na yon. Ang identity nila ay graves, sila yung mga patay. Kamukha ng nabasa natin yung Hosea sa Ezekiel, mga patay sila. Pero, buhay physically. Verse 29, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Tinan nyo. Ito po ay larawan ng bansang Israel. Sino yung dumating? Para sila'y sinasabing lumabas sa libingan. Dumating yung Kristo, light. Ito yung life. Di ba?
Dumating sa Jerusalem. Anong ginawa niya sa Jerusalem? Sa Israel. Tingnan niyo po, John chapter 1, verse 4. In Him was life, and the light was the light of men. Na kay Kristo yung buhay at yung liwanag. 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Sino yung light dyan sa 5? Jesus Christ. Yung darkness, ano? The whole of Israel. Kaya ang sabi, and the darkness comprehended it not. Sa Tagalog, ano sabi? At ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Literal bang dilim yan? Makakausap mo ba yung dilim? Makakaunawa ba yung dilim? Hindi. Ang pinag-uusapan dyan, yung mga Hudyo, yung Israel, kaharap niya as prophesied sa Ezekiel at sa Isaiah. Anong ibig sabihin? Yung kadiliman hindi naunawa na siya pala'y liwanag at buhay. Kaya sabi ng 6, there was a man sent from God whose name was John. Verse 7. The same came witness to bear witness of the light, capital L. Sino yun? Si Kristo. That all men through Him might believe. 8. He was not that light. Si John the Baptist hindi siyang light. But was sent to bear witness of that light. We witness that here is Jesus Christ. 9. That was the true light which lighted everyone that cometh into the world. 10. Ito po. He was in the world, the Jewish world. And the Jewish world was made by Him. And the Jewish world knew Him not. Tinanggap ba ng Hudyo si Kristo? Generally? No. 11. He came unto His own. Bakit own? Family niya. In the flesh, Jews, mga Israelite, si Kristo, through Mary, in the virgin birth, family ni David, Hudyo sila. Pero ang sabi, His own people, Jews, receive Him not. Why? Because they were the ones who were in darkness and in death. Kaya sinasabi, sila yung graves, sila yung libingan, sila yung mga patay, sila yung dry bones, sila yung mga kalansay, that's Ezekiel. And here comes Jesus Christ that will resurrect them, not physically, but their mind condition, na spiritual condition of the mind. But dinreject nila, di po ba? Kaya, yung unawa ng isa-isang bubuhayin po sa libingan, wala pong batayan yon sa Old Testament. Wala. Sapagat si Pablo mismo, ang kinuha niyang talata upang patibayan ang kaganapan ng pangako ng pagkabuhay na maguli, galing dun kay Hosea at kay Isaiah. Sa 1 Corinthians 15 muna po, 54. Ano sabi niya? Gumamit po ng talata si Pablo, kumukuha po ng talata sa lumang tipan upang patunayan nga na ito na yung katuparan. Na ano? So when this corruptible shall be put on incorruption, hindi po katawang lupa yan. Ang pinag-uusapan dyan po yung program ng Old Covenant na papalitan ng New Covenant which is eternal. Ang Old Covenant po ay physical. Ang New Covenant ay eternal and heavenly. And this mortal, yung Old Covenant, shall be put on immortality. Ito na yung New Covenant. Then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Kaninong victory? Kay Kristo. Anong unawa ni Pablo? Siyempre, yung unawa, kinuha niya kung saan niya galing. Kanino galing yan? Hosea po. Hosea chapter 13, verse 14. Ayun, no? I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. Literal bang grave? Literal bang death? Nabasa natin, hindi. Yun ang kalagayan ng bansang Israel sa spiritual na condition. Mga buhay na physical buhay, pero sinabing sila yung mga patay, sila yung mga pinatay, at nakalibing. Ano ibig sabihin? Buhay, pero walang connection sa Diyos. They were separated from God because they chose to serve idols. They have forsaken God which is light, and the light which is the life. Mas pinili nila yung darkness over light. Yun po yung context. Isaiah 25 verse 8. Again, prophecy ni Isaiah during the time maybe ng period ng mga around 540 BC, within that period na He will swallow up
death in victory. And the Lord God will wipe away tears from all faces, and He rebuked His people, said, take away from of all the Lord hath spoken it. It was prophesied during the division ng northern and the tribe na yan, hanggang dumating si Kristo, natupad yan. Kasi siya yung nagdala ng buhay na maguli para sa kanila. So mga kapatid, kaya po pansinin nyo, yung mga statement po ng Panginoon regarding to those people na naniwala, Colossians 2:13. And you, sino yung you? Kausap po niya yung mga first century people. Wala tayo dyan, silang kausap doon. Being dead, o patay kayo. Mga patay kayo, saan? Sa inyong mga kasalanan. Anong klaseng patay yan? Physical o spiritual? Buhay, pero being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath He quickened. Oh, binuhay na maguli. Together with Christ, with Him, having forgiven you how many trespasses? Woo! Pambira po. It ends all kinds of sin and sins ni Kristo. Dahil sa inyong mga kasalanan, sinong kausap? Mga physical na taong patay? O mga taong buhay na pwedeng makarinig at makaisip? Buhay! Pero sabi niya, mga patay kayo dahil sa inyong kasalanan. Dahil napahiwalay kasi sa Diyos. Ayan ang sabi. At sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo. Binuhay na. Nakalakip niya na ipinatawad sa atin ng ating lahat ng mga kasalanan. So ang mga mananampalataya, hindi ka naghihintay ng resurrection. Nabuhay na maguli ka na ngayon. Dahil tinanggap mo yung buhay na wala hanggan dahil kay Kristo. Naniniwala ba tayo doon? Hindi ba dapat maging masaya ka? Ang iba, pinag-uusapan pa, paano maliligtas? Ngayon, ligtas ako bukas, hindi na sabi nung nasirang Soriano. Kasi nakabatay ka ligtas sa gawa. Tinuturo doon sa tao yung pagsunod sa kautusan. Walang taong nakagawa niyan. Kung meron, magiging tagapagsunod mo ako. Ituro mo sa akin paano masunod ng buo yung kautusan. Pero dapat may CCTV ka, 24 oras, para di mo madaya. Para mapapanood ko yung buhay mo. Kalokohan yun. Daming nalolokong tao. Pinapaunawa mo na nga, hindi mo masusunod ang kautusan. Pag tinimbang ang mabutit masama sa buhay mo, anong lalamang? Masama, paano ka maliligtas? Sana mamulat yung mga tao po. Hindi nyo kayang sumunod sa kautusan. Ano ba? Kaya may Kristong pinako. From the time binigay kay Moses hanggang pagdating ni Kristo ng 1,500 years, ano sabi ng Biblia? There is none righteous, no, not one. For all have sinned. Binubudulong kayo ng relihiyon, sinasaksak sa inyong kautusan. Yung mismong tagapagturo, hindi naman susunod dyan. Yung magagaling mag-preach. Performance lang yun. No? Pwede mo natin gawin yun para mambudol, pero hindi. Mas pinipili natin ituro yung sinasabi ng Diyos. Diba? Siyempre, hindi naman natututo yung Pilipino sa eleksyon Magbudol-budol lang, binoboto na Budot-budot lang, okay na Ganon din sa relihiyon. Stop lindol, stop baha. Ayun. Hindi ma-stop yung, hindi ba, ang daming tao naloloko. Huwag kayo tumingin sa tao po yung Bible pag-aralan. Pag hindi ayon sa Biblia ang sinasabi, tanungin nyo. I-correct dapat yung mga preacher po ng Biblia. Ang final authority, hindi yung tao, yung salita ng Diyos. Naghihintay ka pa ba ng pagkabuhay na maguli? Tinang sabi ng Biblia, binuhay na maguli ka, Efeso 2:1. At kayo'y binuhay niya. Hindi sinabing, at kayo'y bubuhayin niya. Hindi. Kaya nga may ed yun, no? Sa English. And you had quickened. Binuhay ka na. Ano pang kabuhay hinihintay mo? Meron ka ng buhay. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Patay sila. Buhay sa physical, pero patay sa spiritual. Nakatanggap ng buhay. Nung narinig yung mabuting balita at naniwala. Pero, physical buhay siya. Pero anong nabuhay sa kanya? Spiritual. Yung kanya ugnay sa Diyos. Napasa Diyos siya nung makilala yung Kristo. Ano sabi pa? At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Right? Verse 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Patay, nagsasalita. Patay saan? Hindi sa physical, spiritual. Yung patay na ito, binuhay niya. Na-resurrect na. Anong na-resurrect? Yung katawang lupa, yung physical, no.
The spiritual condition ng isipan niya na kay Kristo ngayon. Dati iba yung laman ng isipan niya, nung marinig yung salita ng buhay, pinaniwalaan niya, natanggap niya yung buhay. Yun ang sinasabing namuhay na maguli. Ito yung the best. Huwag ka na maghintay ng paparong ka sa langit. At kayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. Mas papaniwalaan ko ito kesa sa unawa ko, no? Bakit nasa lupa pa ako? Di mo na unawa. Kasi ang kaharian ng Diyos hindi nakita sa physical na mata. Anong sabi ng Panginoon? The kingdom of God is within you, sabi niya. Asan ba yung langit? Sabi na, nado sa ikatlong langit, huli ka sa balita. Yung langit bumaba na. Do you believe that? Pag di mo inaral yan at pinaniwala na ka sa Biblia, maghahanap ko na, bakit ganitong buhay pa rin ang mga tao sa lupa? Ang physical talaga, temporal, subject sa corruption. Ang inayos ng Diyos, yung para sa Diyos, yung bagay na spiritual. Sapagat yun ang katotohanan, yun ang ultimate. Walang pinipiling edad yun. Paglipat mo sa spiritual, wow, yun na yun. Kailan mo natanggap yung buhay na yun? At ano yung tinanggap mo? At sino nagdala? 2 Timothy 1:10. Tinay po maigi. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. Imagine, sabi niya, inabolish na yung kamatayan sa Tagalog po. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng papapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan. Hindi sinabing aalisin. Ang pagkabigkas ay nag-alis ng kamatayan. Hindi po physical kamatayan ang tinutok kasi maraming namamatay. Anong kamatayan tinutukoy? Spiritual na kamatayan para sa mga mananampalataya. Ano pa sabi? At nagdala sa liwanag ng buhay at na walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yung life, immortality, matatanggap through the what? Through the gospel of Christ. Ano yung gospel of Christ? Salita, message yun. Message yun ng alin? Ng sacrifice na ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo. In-incorporate lahat ng uri ng kamatayan, lahat ng uri ng kasalanan na tinutukoy doon, pangunahin sa bansang Israel, at isinangkap tayo bilang mga hentil. Kaya mga kapatid, kakaiba ito sa katuruan ng marami na naghihintay pa ng pagkabuhay na maguli doon sa mga sementeryo. Wala pong mangyayaring ganon. Ang pagkabuhay na maguli, nagaganap ngayon. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 4:15. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you. Ano yung begotten? Pagkasilang na muli. Paano kayo sinilang na muli? Through the gospel. Bakit gospel? Kasi words, message, salita ng Panginoon. Pag narinig mo yung salita, yun ang buhay, ayon sa John 6:63. At pag pinaniwalaan mo yun, nakatanggap ka ng pagkasilang na muli. So, ang nangyari sa taong na kay Kristo, 2 beses pinanganak, kaya nga born again eh. Si Kristo po na born again. Born in the flesh through Mary, born in the spirit ng kanyang resurrection from the dead. Kaya sabi nga, He shall rise again. Pag again, minimum nun ilan? 2 beses. Ilang beses bang nag-resurrect si Kristo? 2. Nung pinanganak si Salaman at nung siya nabuhay na maguli. Ganon din tayo. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tingnan nyo, John 3:3. Jesus answers unto him, verily, verily, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit hindi makita ng tao yung kingdom of God kung hindi siya pinanganak muli? Tingnan nyo, Luke 17:20. Naghahanap yung mga Pharisee ng kingdom of God. Hinahanap nila, nasa ng kingdom of God? Gagamitin ng physical perception. Ano sagot ng Panginoon? He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita. Nasaan? 21. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Bakit? Di ba? We are the temple of God, and the Spirit of Christ is dwelling saan? In us.
Therefore, the kingdom is within. Kaya ang kingdom narito. Ang heaven nandito. Ang temple of God nandito. At tayo yun, mga believers yun. Alam nyo, habang pinag-aaralan ito, unti-unti yung nakukuha. Unti-unti ka pumapasok sa level po na spiritual awareness. Yung sabi ng Bible, God is dwelling in me. So kung ang tao gusto makita ang Diyos, makita from me. Sa aking ginagawa, sa aking sinasabi. Kasi yung Diyos nasa akin. Nasa akin yung liwanag. Kung sila nasa kadiliman, akong pwedeng magsalita ng liwanag. Manggagaling sa'yo. Yun ang design ng Diyos eh. Di ba sabi si John 4, time will come, hindi ka nasasamba sa isang lugar. Kasi sa kanila, ang worship lang sa Jerusalem, at doon sa Samaria, ang sabi ng Samaritan woman. Sabi hindi. Dadating ang panahon, hindi na sa isang lugar ang pagsamba sa Diyos. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At sinabi niya, lahat ng tumagap ng tubig na ito, out of His belly shall come out yung everlasting water of life. So it points po sa mga believers, tayo yon. Tayo ang temple of God in this time. Be aware. Alam niyo kung bakit wala nang separation, wala nang death na sinabi niya. Tingnan yung Romans 8:39. For I am persuaded that neither death, physical death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Able to separate us from the love of God. Therefore, hindi ka mahiwalay sa Diyos. Hindi ka na pwedeng pumunta sa darkness. And with that, balikan yung John 3:3 po. And I will close po dito. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Born of water, contention pa kasi yan eh. Pero ngayon, nagiging maliwanag po kasi water, that's the Word of God. And of the Spirit that ministered the Word of God. Ikaw ay sinilang na muli when you receive the Word. Pag hindi mo natanggap yung born of water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. But for those who are born again, alam nyo, ito sabi ni Pablo, 2 Corinthians 6. Ang pinag-aaralan po natin, yung definition ng kamatayan, sinuturo ng Biblia. Hindi yung definition ng death na naitanim sa isip natin at nakikita natin, kundi yung definition ng death na sinasabi, kamukha nito. Who also made us able ministers of the New Testament, the New Covenant, not of the letter. Letter po, literal na letter, yung talking about the Old Covenant. But of the Spirit, the New Covenant. For the letter killeth. Ano yung letter that killeth? Makita natin sa 7. But the Spirit giveth life. 7. But in the ministration of death, written and engraven in his stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance. Anong letter that killeth, that ministers death? The Old Covenant, yung sinulat ni Moses. Tama? So, yung Old Covenant ang nagdadala ng death. Anong klaseng death? Physical? Yes, spiritual, because they refuse the offer new covenant sa pagdating ni Kristo. Verse 8. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Kung glorious daw yung Old Covenant, much glorious itong pagdala ng New Covenant. Because ang dali nito ay heavenly. Kaya nga pumaintindihan natin, yung Old Covenant, lahat po yung physical, earthly. Pero yung New Covenant, heavenly and spiritual. In the Old Covenant, meron silang Jerusalem on earth. But in the New Covenant, merong Jerusalem above. Ang temple sa Old Covenant, physical building. Dito sa New Covenant, the heavenly temple are the believers, wherein God dwelleth. Ang circumcision doon, flesh. Dito, circumcision ni Kristo, identified sa cross. Lahat po ng bagay na New Covenant speaks of spiritual things. Why? Because ang physical things are temporal. Ang spiritual things are
eternal. Kaya yung mga believers today, we are heavenly and spiritual people. That's how God looks at that. Because yung po yun lang. Kaya sinabing, much glorious yung ating time sa panahon na ito compared sa Israel. Verse 9, for if the ministration of condemnation, judgment, be glory, much more the ministration of righteousness. Kaninong righteousness yan? The righteousness of Christ in God. It exceeds in glory yung New Covenant, yung Old Covenant. 10. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth, the glory ng New Covenant. 11. For if that which is done away, the Old Covenant, was glorious, much more that which remaineth, the New Covenant, is glorious. 12. Seeing then that we have such hope, we use what? Plainness, madaling maintindihan kung papaniwalaan mo. May nakausap po Amerikano Pinakita yung sin at saka sins po. Basic hindi rin nyo maintindihan. Amerikano ka, sabi ko first language yung English, yung King James English. Ba't di mo maintindihan ng difference ng sin as a noun at using sins as a verb? Hindi niya maintindihan, paulit-ulit. Alam niyo kung bakit? Kasi may nakatanim. That's the problem kung bakit hindi makuha ang katotohanan. Ganun din mga kausap na Hudyo ng Panginoon. Hindi sa maintindihan. 13, eto. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Na-abolish ng Old Covenant, hindi maintindihan nila. Bakit? 13. Ayun, dahil sila'y patay, ang kalagayan, but their minds were blinded. Kasi ang mind nila, iba yung laman. Hindi matanggap-tanggap yung katotohanan kasi marami nakasalangsang na kung ano. For until this day, remaineth the same veil and taken away in the reading of the Old Testament. Kasi nasa isip nila, yung paring Old Covenant, naririto na yung New Covenant through Christ, which veil is done away in Christ. Remember po, nang pinako yung Panginoon sa cross, at nung sinabing namatay siya, ano nangyari doon sa temple? Di ba napunit yung veil? Nabuksan yung kurtinang malapad, nabuksan yung Holy of Holies. Projects po yung Revelation. Wala na yung Old Covenant. Wala nang sumasagka sa truth. Nakakapasok na tayo sa Most Holy. Kasi yung Old Covenant, may hangganan. Dito lang sila sa Holy Place. Sa Most Holy, isa lang ang pwedeng pumasok doon. Pero nung namatay ni Kristo, pinunit na yon, binuksan na yung Holy of Holies, pwede nang pumasok doon. Tama? That's why 14. But even unto this day, Moses is read. When Moses read, the veil is upon their heart. Pag binabasa yung Bible, hindi pa rin maintindihan kasi nandun pa yung veil, hindi pa nakita yung New Covenant. 15. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Yes. The moment na nakita yung Panginoon at naunawa yun, ay biglang magbubukas po yung isipan, maintindihan mo ng unti-unti. 17. Ito po, huwag kayong mainip. Napakaganda ito. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is, nararanasan niyo ba ngayon yan? Ako po personally, masaya ako. Biro mo, nawala yung impyerno sa isip ko. Nawala yung Satanas sa isip ko. Nawala yung mga mangkukulam sa isip ko. Di ba? Nawala yung condemnation. Hindi na ako pala husga. Kasi naintindihan ko na. Tama. Kasi naintindihan mo na yung New Covenant. Eto. Di ba sabi kanina, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Eto, unawain natin sa 18. But we, sino yung we? Those who are alive. Yung mga binuhay na maguli. Yung mga isinilang na kay Kristo ngayon. But we all, with open face, beholding. Anong beholding? As in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Sa Tagalog po, babasahin ko yan. Datapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon. Yung salita pong beholding, tumitingin. Saan? Sa luwalhati ng Panginoon. Nakita nyo na ba yon? Nakikita nyo ba?
Ano yung glass? As in a glass, the glory of the Lord. Ano yung glass na yun? Na kung saan makikita yung glory of the Lord. James 1:22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. 22. Anong tawag niya sa word? For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Yun daw salita ng Diyos, para siyang glass, salamin. Meron ba kayong salamin sa kwarto nyo? Lumalabas ba kayo ng kwarto na hindi tumitingin sa salamin, especially yung mga girls? Ay, hindi, siyempre. Baka bigla ka lumabas yung buhok mo na gano'n, meron pa mga sabit-sabit. Hindi ba? Titinan mo na yung salamin bago ka lumabas ng bahay. Hinalin tulad yung salita ng Diyos doon sa salamin. Ang sabi, it changes the image from glory to glory. Yung image nung tumitingin sa salamin. At sino yun? Yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging kawangis mo yung Panginoon sa haba ng panahon, sa iyong katayuan, sa pag-iisip. Kasi nalalam na ng isip mo ng kanyang salita. Therefore, you are now beholding, na pagmamasdan mo yung glory of the Lord sa continuous, consistent study ng kanyang salita. Yun ang sinasabi ni Pablo. At sino lang makakaunawa? Yung maisinilang sa Espiritu. Kasi wala nang talukbong ang mata nila, maintindihan na nila ngayon ang sinasabi ng Biblia. Mukha ngayon, I hope nakuha nyo na. Yung famous belief ng marami, wala naman sa Biblia. Yung impyerno, yung immortality of the soul, wala sa Biblia. Yung the end of the world, malapit na raw, tapos na yung mundo. Kaninong mundo? Inaral natin yan. Yung kaligtasan, maliligtas ka pa lang o ligtas ka na? Mare-resurrect ka pa lang o resurrected ka na? Pupunta ka pa lang sa langit o nasa langit ka na? Yes, lahat yun nasa Biblia. Sabi ng iba, hinihintay din pagdating ni Kristo. Wala pa ba si Kristo sa'yo? Hindi makasagot. Brad, kung wala si Kristo sa'yo, hindi ka paligtas. Hinihintay pa raw nila, o di wala pa sa'yo. Diba? So those things po, wala sa Bible yun. Kaya aralin natin ang Biblia para matiyak natin, totoo ba yung pinapaniwalaan ko? At tagal ko na sarili nito, siguro dito na ako mamamatay. Totoo ba ito? Saliksikin.